At makakausap din po natin si Philippine Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Spokesperson Cayabyab, may mga nasuspindi na bang mga operasyon sa coastal areas sa Mindanao bilang syempre pag-iingat kasunod ng pagtama ng lindol? Yes, Ma'am Pia, we temporarily suspended po ang lahat po ng pag-alis ng barko at anumang pong watercraft regarding water loss damage sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, sa may Davao Occidental at sa may General Santos City po. Meron pa po bang nakataas na mga alert level warning dahil sa tsunami or posibilidad ng tsunami? Well, just a precautionary measures po natin, Ma'am Pia. Bukod doon sa tinaas po kaninang tsunami warning, patuloy po ang sinasagawa pa rin po natin information dissemination sa mga coastal communities po, particularly doon po sa naitaas po na mga areas ng Philvox po kaya yung siyam na probinsya. At naglabas na rin po tayo ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko at watercraft na maging cautious din po sa posibleng tsunami po. Sa ngayon po ba, spokesperson Cayabyab, lahat naman po ay sumusunod sa inyong mga abiso at warning, mga babala. Wala naman pong sumusubok na maglayag? Ma'am Pia, wala naman po tayo natatanggap ng anumang information. So lahat naman po ay naging maayos ang ating coordination sa ating mga coastal barangays. And again, we are also in close partnership po with the local government unit. Kamusta po yung ginagawa po ninyong pagresponde sa mga apektadong lugar? Ngayon po, Ma'am Pia, bukod sa heightened alert status po ng buong operating units po ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga affected na mga probinsya, nag-deploy na rin po tayo ng ating mga tauhan composed of mga nurses and medical teams, mga rescuers po. Kasama po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs, particularly po sa may collapsed building doon sa may Kalumpang, General Santos City. At nag-check-in na rin po tayo ng ating mga resources since naka-activate po ang ating Incident Command System through the LGU and Office of Civil Defense. So we are augmenting ito pong rescue efforts na ipinapatupad po ngayon sa area. Gaano po ba kadalas o ka-frequent yung pag-update po ninyo ng alert level or ng mga advisory? Well, pagdating po sa alert level, Ma'am Pia, again, we are dependent po doon sa ibibigay po na information at fieldworks po. And once na ma-receive naman po natin yan, ang una pong ginagawa kaagad ng Philippine Coast Guard is to issue notice of mariners sa lahat po ng barko and watercrafts and of course yung coordination po sa coastal barangays para at least maabisuhan po sila na kung maaari ay huwag po muna maglayag sa mga oras na itinaga po na posibleng dumating po yung tsunami. Pero linawin lang po namin, spokesperson Cayabyab, no? Wala namang kinailangan pabalikin, no? Sa daungan. Ngayon po, Ma'am Pia, wala po. Pero ina-advise po natin, no? Since kung ito po ay tsunami, mas maganda po na medyo malayo po sila sa may dalampasigan or kung pwedeng umalis po ang kanilang mga barko doon malapit sa pantalan. Kasi ang posibilidad po niyan, kung magkakaroon po ng tsunami, again, magkakaroon po ng malalaki at malakas na alon, pwede pong hampasin ang kanilang mga watercraft sa may pantalan. So again, it would also compromise the safety, not only the vessels, pero yung kasama rin po yung pasahero natin. So again, pag nasa gitna po kasi ng karagatan, Ma'am Pia, is mas kalmado po ang dagat dyan, no? So yun po ina-advise po natin. Alright. Meron po bang ibang mga hakbang o abiso ang PCG kaugnay sa coastal safety para po sa mga kababayan natin sa Mindanao? Well, as we're expecting possible aftershocks, Ma'am Pia, ang atin pong reminder sa atin po mga kababayan na manatili po tayo kalmado, maging vigilant po tayo at sumunod po tayo sa mga lokal na direktiba, particularly sa mga safety instructions na ibibigay po ng mga otoridad. At kung meron po nakataas pa na mga tsunami alert, ay iwasan po muna natin maglayas at mag-engage into any water activities para maiwasan rin po ang insidente sa karagatan po. At syempre, kung meron po mga katanungan yung ating mga kababayan, kanino ho sila pwedeng makipag-ugnayan o meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan? Yes, Ma'am Pia, ang ating pong hotline number, bukas po yan 24/7 ay 0966-217-9610. At meron din po tayo mga social media platforms. Meron po tayo sa Facebook, Instagram at X. Hanapin nyo lamang po ang pangalang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po, PCG spokesperson Noemi Cayabyab. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. At ngayon po makakausap naman natin si Department of Health Undersecretary Albert Domingo. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood.
Alright. Yusek, naka-alerto na po ang Department of Health kasunod itong napakalakas na lindol sa Mindanao. So, kamusta po yung deployment ng inyong response teams? Opo, mismong si Secretary Ted Herbosa sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglanding na po 2:38 p.m. Thereabout sa Davao City kung saan sila naman ay tutungo doon sa General Santos na nakita natin ang laki ng pagkasira. Ang amin pong mga ospital ay nag-report, wala naman pong natigil ang functionality pero may mga buildings po like for example sa Southern Philippines Medical Center ay nagsara muna sila ng outpatient department para yung tinatawag namin na surge capacity or pagka dinagsa na ng pasyente ay handa na po kami. So, mabuting balita po no, na tuloy-tuloy yung operasyon ng mga ospital. So, yung kapasidad po, pwede pa pong tumanggap ng mga pasyente. Wala naman pong limit sa number of patients na pwedeng tanggapin, aside from yung dun sa outpatient. Yes, Pia. Ang sabi nga namin sa DOH is pag sinabing surge capacity, parang sa English, accordion yan. Parang kung kailangan palawigin, kung kailangan magtatag ng mga tent or tinatawag na field hospitals, kaya po. Meron tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na naka-standby. Meron from Central Mindanao. Meron rin pong naka-standby from Luzon. May dalawa. Tsaka yung isa ay pwedeng manggaling mula sa Tacloban kung kailangang i-deploy. Naka-standby po sila for instruction. Yusek, nakita po natin sa mga paunang video natin no, nakaramihan dun sa mga nakaranas rin no, ng lindol kasi back to school po tayo so marami tayong video ng mga estudyante na nasa flag raising ceremony tas syempre umiiyak po sila dahil matagal din po no, yung magnitude 7.8 na lindol. I'm wondering lang po, gaano po ba kahalaga yung debriefing for students na at this very young age experience something very traumatic? Yes, Pia. Kasama yan dun sa ating gagawin. Meron tayong tinatawag na psychological first aid. Yun pong ating mga health emergency response team sa on the ground. Ang isa sa mga unang ginagawa nila, syempre uunahin muna nila yung life-threatening kung meron mga ganong situations or mga physical injuries. Pero ora mismo nagkakaroon ng tinatawag na psychological first aid kung saan hindi siya simpleng kamustahan lang eh. Yung health worker ay trained na talagang tatanungin niya yung sitwasyon. Lasting kawawa, nakita ko rin yung video na yun, Pia, medyo naantig rin yung aking puso na kailangan asikasuhin yung mga bata. This is something traumatic for them. Definitely, hindi pa nila maramdaman yan before and I'm pretty sure for many years later kasi kakaiba talaga ang 7.8 magnitude. Kasama ang psychological first aid sa gagawin natin. Yusek, para po sa mga magulang or sa mga guro, ano po yung mga kailangan nilang hanapin or bantayan, I guess warning signs sa mga bata para malaman na kailangan silang dalhin for assessment, for psychological assessment? Yes, una sa lahat, sa panahon ngayon, alam natin medyo may mga aftershock pa na nangyayari, no? Magiging yan ang tawag nga nila trigger. Ibig sabihin, yung post-traumatic stress disorder, dumaan na sa napakalakas na yanig yung ating mga bata or kahit hindi mga bata, kahit po yung mga ibang kababayan natin. Tapos nagkakaroon ng aftershock, tila nagiging alaala na baka mamaya mangyari uli. So, isa talaga sa mga concerns natin ay apart from yung safety na immediate after yung nangyari is yung preparedness at kailangan pinapaalalahanan yung impormasyon. So maganda rin yung ganito na napag-uusapan natin para kahit papano maiintindihan ng mga tao, lalo na ng mga bata, na nangyayari talaga ang mga aftershocks pero hindi siya katapusan ng mundo. At syempre, Yusek, gaya na nabanggit nyo, hindi lang para sa mga bata, kundi pati na rin dun sa mga adults na kasama nila noong mga panahong yon. Yes. Kasi nakita ko yung video, no, at nagpapasalamat tayo dun sa mga teachers, saludo talaga tayo, no, na meron nga doon mga nakayakap, lalo na yung mga sobrang bata, no. Malaking bagay yan, kailangan rin i-debrief yung mga adults. Kasi sabi nga nila, in mental health, in attending to mental health concerns, parang nagbibigay ka ng sarili mo tapos ikaw rin, kailangan mo ring saklolohan later on. So kasama rin yun sa gagawin natin as the days move on. Meron po bang numero na pwedeng tawagan for those who need assistance tungkol po dito? Yung pong ating national hotline, yung sa National
Center for Mental Health, tinitingnan ko lang mabilis, I think it's 1553, no? Either that, 1555, but just to be sure, National Center for Mental Health Hotline, ibabroadcast rin po namin yan